Sa ibang balita, inilunsad ng Health Department ang Puro Kalusugan Program. Layo nitong mailapit ang mga pangunahing serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na iyong madalas ay hindi agad nakakaabot sa mga ospital. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Dito sa tanggapan ng Health Department sa Santa Cruz, pumila ang mga tsuper ng jeepney at tricycle, mga magsasaka mula sa Nueva Vizcaya at barangay health workers sa lungsod ng Maynila. Lahat na sa 250 individual na tumanggap ng libreng serbisyong medikal. Sila ang mga unang benepisyaryo sa inilunsad na Puro Kalusugan Program sa Maynila ngayong araw. Hirap na hirap yung ating mga magsasaka. Yung ating mga magsasaka hindi maibenta ang gulay. Yung mga tsuper ng jeepney at saka tricycle, wala nang kita, wala nang kakainin ng pamilya nila. So nakaisip kami ng programa, pagduktong-duktongin na lang natin. Kasi nga yun ang inutos sa akin ng Presidente, paramdam ang kalusugan sa mga mamamayan. Kaya naisip yung Puro Kalusugan. Target ng programa na matulungan ang mga lubhang na apektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bukod sa libreng medical consultation, may PhilHealth registration din sa mga hindi pa miyembro at 20,000 pisong annual medical assistance sa ilalim ng YAKAP program. Ito yung purchasing power. Pero yung purchasing power, yung kapangyarihan ng ating mga kababayan na bumili, ay apektado ng presyo ng pagkain, ng presyo ng petrolyo. So ito, again, uulitin namin, maliit lamang na bahagi ito ng tulong. Siguro yung mas malaking bahagi ng tulong sa nangyari dito at kaya napansin nyo po dun sa event, no, ine-emphasize namin, huwag umuwi ng hindi nagpaparehistro sa PhilHealth. Kasi maaaring mabigyan namin sila ng gulay ngayon, saka ng bigas, saka ng itlog, good for 1 to 2 weeks. Pero pag nagkasakit sila, nandyan pa rin ang DOH saka ang PhilHealth, basta rehistrado at may numero na libre yung rehistro. Lahat may uwiring grocery, bigas at mga gulay na ikinatuwa naman ng jeepney driver na si Mang Ronel. Laking tulong po para sa aming mga driver na benefits na wala kami babayar pag magpa-medical kami. May gamot ka na. May bigas ka pa, may ano ka pa, gulay. Ang maganda at medyo kumbaga sa English nakaka-touch, no, hindi na nga sila nagtaas ng nagtaas ng singil ng pamasahe. So, yun yung ambag nila. Paano naman sila? Kung sila yung mag-a-absorb ng pagtaas, anong tulong natin sa kanila? Kaya sila yung focus ng event na to. Which, by the way, parang naging parang template, meaning tinitignan rin ng ating mga ibang rehiyon ng DOH kung paano to gagawin nationwide. Nakipag-ugnayan na ang kagawaran sa iba pang ahensya para sa pagpapalawig ng programa na bahagi ng malawak na inisyatiba ng DOH noong 2025 at nakapagserbisyo na sa mahigit 800,000 barangay sa bansa. Inaanyayahan ng DOH ang mga potensyal na benepisyaryo na magpalista sa kanilang mga sector heads upang makatanggap ng tulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.